And then, nitong announcement, nagulat ako yung Topak. Sinot kasi namin to 2022 pa eh. So, medyo matagal na rin. So, happy. Sobrang happy. Sino ba naman di matutuwa na once in a lifetime experience na magkaroon ka ng entry. Makasama ka sa isang entry sa RMFF. Ito, dalawa pa. Diba? So, blessed talaga. Sobrang happy ako. So, sinabi mo 2020 ka pa yung Topak. So, that time ba, hindi ka pa nag-comedy din? Kasi parang ito, Nagsistart na ako mag-comedy that time for Pipito Manaloto and Bubblegum. So, naalala ko nung nagsushoot ako nung medyo hindi ko alam kung ano nangyayari. Siguro yun yung isa sa mga trabaho namin bilang aktor na syempre pag nasa work ka sobrang kailangan alam mo kung nasan kang genre. Kumbaga, syempre laking bagay din na alalayan ka ng director mo o actors mo. Paano yung switching mo ng character niya from the action and then switching ka rin to comedy? Ayun, sakto. Sobrang sakto rin ngayon. Sinushoot ko naman yung And the Breadwinner is. Nagsushoot naman ako for mga batang realist din. Na bagong serie din sa GMA. Actually, mahirap pero yun yung na-enjoy kong part sa work ko. Kasi nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko na alam kong challenging. Ano ba kayo, would you say na this year is parang taon mo? Kasi nga, sunod-sunod dami nagkaroon pa ng mga series na may film sa mga welcome. Yes, so sobrang laking bagay kasi this year din na naging ultimate runner ako sa Running Man. Yeah. Tapos yung sa Asian Creative Awards, Asian Academy Creative Awards for Your Mother's naman. Naging best actor tayo. National best actor. So, ayun, dahil blessing actually sobrang binigay ni Lord. Sabi ko, taon. Yeah. And what's your highlight for 2024? Highlight ko. Too many to mention no? Pero, Yung hindi mo malilimutan? syempre, working with device. And syempre, nandiyan, Miss Uge. Yung ganong klaseng ensemble ng sobrang iba yung feeling. And working with Direk Jun, Robes Lana ulit. Isa yun sa mga highlight ko na siya. Running Man. Speaking of Vice and Miss Puge, nagbigay rin ba siya ng tip sa'yo para ma-develop yung pagiging magaling actor, artista? Meron bang ganun? Itong shoot namin and the Breadwinner is sabi nga niya, diba, sobrang bago sa kanya to. So, nandun kami siguro, doon ko masasabi na sabay kaming, kasi ngayon lang siya ulit nakapag-shoot ng film na iba yung mag-direct Jun, iba yung style ni Direk Jun sa mga silent director na nagawa niya before. So, si Miss Uge, nalalayan niya si Tibay. So, yun yung process na yun, kinilig din ako. Sobrang, mas ganun ako lagi, syempre, mas senior, makikinig ka. Sobrang dami mo nakukuha and syempre, ganun din naman ako kapag meron ako nakaka-work na alam kong mas bago sa akin. Hindi naman kasi ibig sabihin na kapag bago sa'yo, wala ka makukuha. Actually, dun mo makukuha yung rawness eh. Yeah. So, lagi lang ako nakikinig. Nag-observe lang ako palagi kung ano yung sinabi sa akin, susundin ko. Very lang ako, sponge lang tayo palagi kung ano yung absorb lang. Pero nung pinit sa'yo na you will work with Vice Ganda, how was it? What yung first reaction? Hanay ka ba dito? Saya. Sobrang saya. Actually, nung nabanggit sa akin. Actually, si Direk Percy Intalan. Siyempre, ang ng The Idea First Company. Nung sinabi niya sa akin, sabi ko, Direk, game. Game ako dyan. Actually, nandun na ako sa point na kung if ever hindi matuloy yung thought lang na na-consider ako, happy na ako. Pero ngayong natuloy at ito na, magpapasko na. Any dream role, paano ko sa'yo? Dream role? Something siguro na may pagka psycho. Ganon siguro, may pagka yung killer, mga ganon something na ganon. Hindi ko sinabi gusto maging killer, mga something na ganon ng suspense na. Yes, then, ano pa yung mga aabangan for you sa 2020? Batang realist, diba? Isa na yan. Mga batang realist, isa sa pinaghahandaan namin yan para sa 2025. Pagpasok pa na ng 2025, mga batang realist. At syempre, magkaroon pa ng more cinemas para sa lahat ng entries for Metro Manila Film Fest. Lahat mabigyan ng chance mapanood ng mga Pinoy, di ba? Doon sa Breadwinner, paano kayo? Paano si Vice? Paano yung interaction na? Marami ba kayong scene together? Dami. Kasi ang role ko dito ako si Boy. Ako yung isa sa mga kapatid ni Vice. Kami magkakapatid kami.
Wala eh. Parang ang dating tuloy nung pag nasa set kami, yung set namin madalas bahay, para kaming feeling ko talaga ate ko siya. Feeling ko magkakapatid kami yan, nila Kuya Jong. Isang idol din talaga Kuya Jong, si Nay Gladys, kami nila Maris. Yun. So, Nakapag-promote ka na ba sa YouTube? Na-promote ka ba sa YouTube? kanina. Kanina. Galing kami showtime kanina live. Ayun, saya. Sobrang excited ako mapanood din. Eh ngayon naman sa Topa. Yan. How was it naman niya? Working naman ko yan. Yes, Kong Arjo. Yes, ikaw Arjo. Since parang dami nangyari kasi din nung after pandemic din pa rin naman nun 2022. Saya actually, isa sa mga idol ko rin yan, si Arjo. Tapos si Julia naman, meron kasi dapat kami gagawing project before sa ABS, yung Murado. So kahit pa paano nagkaroon na kami ng bond din. So during shoot, ang naalala ko, utukan. Matinding bakbakan kasi si Derek Richard, so mismo makikita mo na gagawin niya mismo yung stunt na kailangan mong gawin. So ikaw mismo parang kaming cast talaga, game na game din kami. Saya katrabaho si Tong tsaka si Julia. Tsaka si Sid, nandun din si Sid, Jeffrey Tam, eto. Tsaka si Tita Silvia na Nathan Studio, napaka-generous. Napaka-generous, napakasarap na trabaho. Kaya pa-invite na ng kami. Gusto ko yung dalawang share mo. Ayan, please po, supportahan po natin ang mga entries para sa Metro Manila Film Festival ngayong December 25 na po yan. Sobrang special na ito kasi 50th anniversary ng MMFF at may chance kayo, unahin nyo na po. Maalin sa dalawa, wow, maalin sa dalawa. And the breadwinner is End Topak. Tapos lang, since dalawa entry mo, saan float? Sasakayin na float. Dalawa. Gusto mo yung ganun din, Diba? Ayun yung challenge sa akin. Since nabanggit ko na gusto ko ng Half day ba? challenging. Half day. Yun yung itatry ko. Kailangan ko, gusto ko. Takbo, no? Kahit nakakapagod kasi minsan lang. Minsan lang eh. Diba? Minsan lang magkaroon ng ganitong chance. So,